Sa pananalasa ng Bagyong Uwan sa Baguio City noong Lunes, November 10, hindi nakaligtas dito ang barangay hall ng Irisan. Ang mga salamin ng covered court sinira at nilipad ng malakas na hangin. Ang mga kisame nagbagsakan, pero kasabay ng pananalasa ng Bagyong Uwan ay may nadiskubre ang barangay. Nakita namin yung connection ng mga glasses. Talagang medyo mahina. Kaya sabi ko sa mga nung pumunta yung mga sibaw, talagang kulang yan. Kasi palaging sa diyan sa direksyon ang direksyon ng wind, lalong-lalo kung malakas. Kaya medyo mahina yan. Sabi naman ng kontraktor, sige, lalagyan namin. Pumunta pa rito, nakita niya, tumutulong nung sa previous typhoon. Kaya sabi niya, babalik kami para lagyan ng sealant, lalong-lalo sa outside. Yes. Sabi niya, at saka yung mga wiring, hindi naman pumunta yung kanya. Contractor? Ilang beses yung mga 4 weeks, month na. Pero sabi ng contractor, in fairness, tumawag kay kapitan nung nalaman niyang nasira yun. Kap, wala akong kasalanan kasi I followed the plans. Ayon kay Engineer Cacho, isa ring kagawad ng Barangay Irisan, napansin na nila ang kalidad ng gusali ilang linggo mula nang sila'y lumipat. During our activities po kasi na hineld sa covered court, tapos mahangin, makikita natin na gumagalaw yung glass. Ibig sabihin manipis, tapos kulang nga siya sa kulang siya sa hindi siya structurally design na maganda. Kung structurally stable yung structure, kahit na gaano kalakas yung wind, kahit gaano kalakas yung earthquake o typhoon, hindi yan masisira. Kasi doon nga sa engineering matters, meron tayong wind load analysis, earthquake load analysis, and then maraming load analysis na kailangang i-consider. Considering na ang nag-design po is Sibaw, ang Sibaw is home of architects. Yeah. So hindi po natin alam kung kinonsider ba nila yung suggestion ng engineers. Andito tayo ngayon sa multipurpose building hall ng Barangay Irisan sa Baguio City at makikita natin dito ang iniwang pinsala ng Bagyong Uwan, ang mga salamin itinangay ng malakas na hangin. At nang makausap nga namin ang ilang mga barangay officials ng Barangay Irisan, ipinagtataka nila na kung kailan pa may bagyo, doon pa nila madidiskubreng palpak ang pagkakagawa ng building na ito. Isa ito sa mga bintanang naiwan at hindi nadamay sa pananalasa ng Bagyong Uwan. Pero sa simpleng pag-uga mo pa lang, mararamdaman mo na at malalaman mong hindi matibay ang pagkakagawa nito. Isa ang bintanang ito sa mga hindi nabasag, pero sa simpleng pag-uga ng mga kagawad, nauuga na raw ito. Kasi wala na. Delikado ito. Sabi ko, madaling... Oo nga po. Oh my gosh. Ayon sa punong barangay ng Irisan, kabubukas lang ngayong taon ng gusali at sinimulan itong itayo taong 2021. Pero hindi nila inaakalang ang higit 50 milyong halaga ng multi-building purpose na ito na itinayo sa pangunguna ng City Building and Architecture Office ay madaling masira. Aywan ko kung anong sisihin natin dito. Whether ni contractor or wag na siguro, baka nasa isip ng mga tao siguro yan. Sa mata ng tao, standard ng barangay hall. Din malapos lang ni Uwan. Nakalkalan namin. Nakalkalan iti ko na tama day ko na madam. So nga nasa tao na kung ano ang iniisip ng mga tao ngayon. At least siya kumakit tangkubot nga kaya't kakastiti mangyari at least kumakit pakinabangan tita tao tayo. Pagyamanan ta dapat tinasir tayo itinational nga budget. Ngayon may dito nga barangay hall nga nakaliddaang ako ng ti Ilocano ta ti amok pa ikitan unay nga napiksa di jay typhoon. Ang isang function po kasi nitong multipurpose building ng Irisan is evacuation center para sa mga constituents natin. So during calamities, dito sila dapat pupunta. Pero dahil sa nangyari, hindi na po siya safe to be the evacuation center of Irisan.
Nananawagan naman ang Barangay Irisan sa pamahalang lungsod para maisaayos ang nasirang gusali. Sinubukan naman ng news team kunan ng pahayag ang Sibaw ngunit tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Angel Arquero, RNG News.